una sa lahat. Well, more than disappointed. I'm getting very angry. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa. Kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala. I'm not disappointed. I'm angry. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. Pilipinas, alas 5:30 na. Ito na mga bumabanderang balita. Wala man lang hollow block, Pangulong Bongbong Marcos nagalit sa nadatnang Ghost Flood Control Project sa Baliwag, Bulacan. Dahil yung mga contractors ay kongresistang kontratista. Banat naman ni VP Sara, hindi lang dapat mga contractor ang puntirehin kundi pati mga congressman. At patama ni Goma, Congressman Richard Gomez, sino kaya ang pinariringgam mayor na puro raw puna pero sariling lugar niya puno rin ng problema. Nagalit si Pangulong Bongbong Marcos na mabisto niya ang isa sa umanong Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Dineklara itong complete at fully paid pero wala naman daw namang ginawa. Live mula sa Baliwag, Bulacan, nangunguna sa balita si Ian Suyu. Ian, anong nabutan ng Pangulo sa inspeksyon? Jiggy, dapat nga sana ay river wall itong proyekto na ito sa Barangay Piel sa bahagi ng Baliwag, Bulacan. Ngunit nang madatnan ng Pangulo kanina ay nakatiwangwang at wala man lang ni isang hollow block na nakalatag rito sa lugar. Ito nga ay parte ng surprise inspection na ginawa ng Pangulo matapos makatanggap ang kanyang opisina ng reklamo may kinalaman nga sa maanumalyang proyektong ito. Inaasahan sana na 200 meters ang haba nitong proyekto na ito na magsisilbi sana bilang solusyon para sa pagbaha dito sa lugar. Ang masaklap dyan, fully paid na ang proyekto noon pang June 30. Aabot nga yan sa 55 million pesos ang kabuuang halaga. Ang contractor nito ay ang Sims Construction Trading na nakabase sa Malolos, Bulacan. Pakinggan natin ang sinabi ng Pangulo. Well, more than disappointed, I'm getting very angry. This is what's happening here. Hindi naman. Paano naman? Wala talaga. 220 meters, 55 billion. Completed ang record ng Public Works. Walang ginawa, kahit isang araw hindi nagtrabaho. Wala kaming makita na kahit isang hollow block, isang ng simento, walang equipment dito. Lahat itong project na ito, ghost project. At iyan, ano ang gagawin sa contractor ng proyektong yan? Jiggy, pinag-utos na nga ng Pangulo ang agarang pagbablacklist dito sa Sims Construction Trading. At bukod dyan, konting backgrounder na lang, pinasasampahan din ito ng kasong malversation of public funds, pati na rin ng graft. At base nga sa sinagawa nating research, napag-alaman natin na itong Sims Construction Trading na to ay may hawak na 14 flood control projects. Dito lang yan sa probinsya ng Bulacan at may kabuuang halaga yan na nasa 1 billion pesos. Falsification na ito. Yung ganito, dahil nag-report sila na completed. Hindi, kitang-kita naman na hindi completed. So that's already very big violation. And for the big ones, talagang I'm thinking very hard to pipilahan natin sila na economic sabotage. Because economic sabotage is very clearly. Iyan, anong reaksyon ng DPWH tungkol dito? Jiggy, sa pakikipag-usap nga natin kanina kay DPWH Secretary Manuel Bonoan, sinabi niya na magsasagawa raw sila ng physical pati na rin ng financial auditing para malaman kung sino ba yung mga responsable sa proyektong ito. Hinggil naman sa mga panawagan ng kanyang pag-leave muna tungkol dito nga sa issue, sabi niya, hihintayin na lamang daw niya kung ano magiging direktiba ng Pangulo tungkol dito. Yan ang ulat ni Ian Suyu live mula sa Baliwag, Bulacan.
Binanata ni Vice President Sara Duterte ang Kamara sa isyu ng maanomalya umanong mga flood control projects. Pati si Pangulong Bongbong Marcos hindi pinalagpas ng bise. Live mula sa Davao City, nangunguna sa balita si News 5 Mindanao correspondent Bril Montalvo. Bril, anong sinabi ni VP Sara tungkol sa isyong ito? Jiggy, naniniwala si Vice President Sara Duterte na hindi lang contractors ang dapat imbisigahan at papanagutin, kundi pati mga miyembro ng Kamara. Katunayan, aniya, umiikot lang sa dalawang kongresista ang kapangyarihang galawin ang pambansang budget. Narito ang pahayag ng Vice Presidente. Yung mga contractors ay mga tauhan din sila ng mga members of the House of Representatives. Dalawang tao lang ang nagde-decide sa budget ng Pilipinas. Yun ay si Martin Romualdez at si Zaldico. At yung mga kasamahan nila o mga grupo nila, kasama din nila yon sa paghati-hati noong budget ng Pilipinas. Duda rin daw si Vice President Sara sa pagsisiwalat ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga questionabling umanong contractors. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nabanggit namin yon kay BBM na ganun ang ginawa, pero noon ay wala siyang reaction. Tapos bigla ngayon, meron na siyang reaction. Paniwala ko, pinaghahandaan niya lang yung excuse niya para sa susunod na baha. Sinisika pa nating kunan ng reaksyon sina House Speaker Martin Romualdez at ako Bicol Party List Representative Zaldico, maging ang Malacanang. Jiggy. At Bril, kamakailan pinuna rin ni VP Sara ang estado ng edukasyon sa bansa. May reaksyon na ba Malacanang tungkol dito? Jiggy, ibinalik ng palasyo kay VP Sara ang sisi. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nililinis ngayon ni DepEd Secretary Sani Angara ang mga kalat ni VP Sara sa ahensya. Binigyan po siya ng pagkakataon, pinagtiwalaan siya ng Pangulo since 2022 hanggang 2024 para maging DepEd Secretary. 2 taon halos na siya ay dapat nagtrabaho. Kung ano man ang kanyang nireklamo, dapat natupad na po sana niya ito sa kanyang panahon. Ang pagtitiwalang ito ay sa kanyang reklamo ngayon, nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Jiggy, wala pang pahayag sa ngayon tungkol dyan si VP Sara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ulat ni Bril Montalvo live mula sa Davao City. Sa mga uwi ng probinsya ngayong long weekend, maganda na sa matinding traffic. Live mula sa NLEX, nangunguna sa balita si News 5 Transportation Correspondent Gerard de la Peña. Gerard, kumusta ang sitwasyon dyan? Jiggy, sa ngayon ay maluwag pa ang daloy ng trapiko dito sa Balintawak, Toll Plaza ng North Luzon Expressway. Pero alam mo, ine-expect na ng NLEX management na madadagdagan ng 3 to 5% ang volume ng mga sasakyan dito. Ibig sabihin, kung araw-araw ay may dumadaan ditong 365,000 na mga sasakyan, ay madadagdagan niya ng hindi bababa sa 10,000 na mga sasakyan. Long weekend kasi, kaya marami ang inaasahang uuwi sa mga probinsya. Bukas ay August 21, Ninoy Aquino Day, at sa Lunes naman ay National Hero Day. Kaya naman yung Biyernes na may pasok ay posible raw na maraming mga kapatid natin ang maglilib na lang sa araw na yon para masamantala itong long weekend. Jiggy. Gerard, anong may tuturing na choke points dyan sa NLEX? Jiggy, ang sabi ng NLEX management ay bantayan natin itong parteng Karuhatan, May Kawayan at Marilao dahil ito yung mga tinuturing nilang choke points dito. Pero wala naman daw isasarang mga lanes dito sa NLEX maliban na lang dito sa may bandang Ciudad de Victoria at sa Marilao dahil merong ikinakabit ngayon ng mga RFID antennas, mga speed cameras at upgrading ng computer systems. Pero hindi naman daw ito makakaabala sa trapiko dahil 8 p.m. hanggang 4 a.m. isinasara itong mga lane na ito. Jiggy. At may advice ba ang NLEX kung ano mga kalsada na magiging matindi ang traffic?
Jiggy, bukod dito sa mga nabanggit ko, doon naman sa bandang SLEX, sa South Luzon Expressway, ay titingnan natin yung bandang Calamba dahil baka malamang ay traffic dyan dahil halos iisang lane lamang ang nadadaanan dyan sa may bandang Turbina Real dahil sa ginagawang rehabilitation. Pero Jiggy, balik tayo dito sa NLEX. Ang payo ng NLEX management doon sa mga babiyahe ay siguraduhin meron silang RFID stickers. At kung meron na, ay siguraduhin naman na meron silang load. Dahil ito nakikita nyo dito sa aking likuran, hindi yan actually traffic, yan ay yung mga sasakyan na kung wala pang RFID stickers ay hindi naman sapat yung load para makapasok dito sa expressway. Jiggy. Yan ang ulat ni Gerard de la Peña live mula sa NLEX. Susunod, si Congressman Richard Gomez may patutsada sa isang nagmamalinis naman ng mayor. At sa dokumentado, isang compound sa Malabon, higit 2 dekada ng lubog sa baha. Diyan lang kayo mga kapatid, dapat una sa lahat. Bumaba ng 50% ang online gambling transactions mula nang alisin sa mga e-wallet ang mga link sa online sugal. Sinabi yan ni PAGCOR Chairperson and CEO Alejandro Tenco sa budget hearing ng ahensya sa Kamara. Ayon pa kay Tenco, patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Bangko Sentral para masigpitan pa ang mga panuntunan ng e-wallets tungkol sa online gambling. Samantala, 60% naman ng online gambling sites ngayon ay illegal. Aminadong PAGCOR na hirap silang habulin ang mga yan. Unfortunately, talagang hirap po na ating mapigil itong online gaming na illegal. Natatrack po na ng DICT at saka ng CICC at ng NTC na nagmumula po sa ibang bansa. Tawag ng mga VPN, hindi mo na po nakikita kung sino talaga yung operations nila na nagmumula sa abroad. Binablock po nila, pero kahit papano po nakalulusot pa rin. Mahigit 2 dekada ng lubog sa tubig ang Artex compound sa Malabon. Paano ba mamuhay sa isang lugar na forever baha? Ang kwento dokumentado ni Angela Lagunzad. Maulan man o maaraw, baha pa rin. Tinawag ng Venice of the Philippines ang Artex compound dito sa Barangay Panghulo, Malabon. Mahigit 2 dekada ng lubog sa tubig baha ang lugar na ito na apektado ang nasa 100 pamilyang naninirahan dito. Kaya ang bangka, parte na ng kanilang pamumuhay. Kung hanggang kailan, hindi natin alam. Galing na ako dito 6 years ago. Baha pa rin. Hanggang ngayon, baha pa rin. May nagbago rin kaunti. Nagkaroon ng tubig. 5 dekada nang naninirahan dito ang 77 anyos na si Nanay Cora, kilalang pinakamatandang bangkera sa Artex. Ako, naghihintay ako ng pasero doon sa bahay na. Magkano po ang kinikita po ninyo sa pagbangka sa isang araw? Maaaring isang daan din. Yung nakikita ko sa pagbangka, iniipon ko. Sulit po kayo. Tutor kita. Pasensya ka na po dito. Okay. Kasi Dito kayo. Ito kasi, yung ano mo. Makina. Dito kayo nagluluto. Dito kayo kumakain. Saan po kayo natutulog? Diyan po. Kayong dalawa ay nilalatag nyo yan. Opo. Ito. Okay. Yung CR po ninyo. Diyan po. Tingnan natin. Paano po yan? Paano po yung daanan ng CR natin? Ano, yung Diretso po tubo. ba dito sa tubig? Opo. Lahat naman dito, puro sa tubig. Puro tubig na diretso. Halo-halong tubig ulan, kanal at lumulutang na basura ang araw-araw na tanawin ni Nanay Cora at kanyang mga kapitbahay. Hindi niyo po ba naisip na umalis dito sa compound at tumira po sa mas maayos na lugar? Hindi na po, kasi yung sarili namin, parang Sanay na. sanay na. Hindi na kami makikipag,
ibang makikisama. Sa ngayon, lagpas dibdib ang level ng tubig dito. Hindi lamang ito kwento ng isang komunidad. Ito ay realidad ng problema na kailangan ng solusyon. Mangarap ko mabalik sa dati. Kasi noon, masaya dito. Yung mga tao rito, gusto rin malis itong tubig. Gusto rin nila makita yung lupa. Angela Lagunsad Castro, mukha ng maliliit, isyong malalaki. Dokumentado. Susunod, Senador Lacson binunyag na sindikato sa loob ng DPWH ang manay nasa likod ng ilang ghost projects. At Congressman Richard Gomez, sino kaya ang pinatatamaang mayor na pumupuna sa mga korap na kongresista? Huwag kayong bibitiw, dapat una sa lahat. Ibinunyag ni Senator Ping Lacson na meron naman ng sindikato sa DPWH na nasa likod ng mga maanumalyang flood control project. Live mula sa Senado, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, pakidetalye mo itong mga siniwalat ni Senator Lacson. Gigi, ibinulgar nga ni Senator Ping Lacson sa kanyang privilege speech ngayong hapon lamang yung sinabi niyang sangkatutak na guni-guni o ghost flood control projects na pinondohan ng bilyon-bilyong piso at ino-operate umano ng isang sindikato mula daw mismo sa DPWH. Inuna na niya dyan yung Bulacan na tinawag nga ni Senator Lacson na notorious sa dami daw ng ghost projects na umaabot hanggang 30 Gigi. Mismong team daw ni Senator Ping Lacson ang umikot para tignan yung mga sinasabing ghost projects o yung palaging sira na flood control projects dyan sa Bulacan. Meron nga raw sa Hagonoy. Iba't iba yan, Gigi, iba't ibang bayan, pare-parehas na 77.9 million pesos yung halaga ng proyekto. Kahit iba-iba yung disenyo, iba-iba yung haba nila. Merong wala talagang pinatayo, meron namang may nakatayo na dati. So obviously, walang bagong itinayo na flood control project pero napondohan pa rin ng halagang 77.9 million pesos, Gigi. Kaya ang paulit-ulit na tanong ni Senator Ping Lacson, saan napunta yung mga pondong yan, Gigi? At sino daw yung mga contractor ng nasabing proyekto? Ang binanggit ni Senator Ping Lacson dyan, Gigi, yung Wawaw Builders. Kung natatandaan mo kahapon sa live ko, nabanggit ko na rin ito dahil lumabas na yan sa hearing kahapon ng Senado na sinasabing mismong DPWH na nagsabi na lumalabas nga raw yung Wawaw Builders na yan ang contractor ng ilang ghost flood control projects sa Bulacan. Meron din binanggit si Senator Lacson na Darcy and Anna Builders. At ang sinasabi rin ni Senator Lacson, ang mga tao daw sa likod ng scam na yan ay ilang mga taga DPWH o sa First District Engineering Office ng Bulacan. Ang modus daw nila, gagamitin yung lisensya ng ibang kontratista and then itong mga taga DPWH na ito ang magpapatupad ng proyekto o magsasabing completed na ito, Gigi, kahit wala namang ni isang hukay doon sa lugar na iyon. At may binunyag pa si Senator Lacson tungkol sa hatian ng pondo sa anomalya sa flood control projects. Anong detalye tungkol dito? Meron, Gigi, pinaliwanag ni Senator Lacson, depending on the level of greed daw itong hatian na ito. But basically, yung nakuha daw nila mula sa kanilang pag-iimbestiga at mga nakausap na mula mismo sa ilang ahensya ng gobyerno, lumalabas na, for example, Gigi, sa 100 billion pesos worth of project ng flood control project, for example, 82% daw dapat ang malinis na mapupunta sa paggawa ng proyekto kapag tinanggal mo na yung mga allowable deductions. So ano ba yung allowable deductions, Gigi? Yan yung tax, yan yung insurance. Pero yung 82 billion pesos na yan, makakahoy pa yan dahil daw sa dami nga nung pinagbibigyan ng lagay at mga SOP. So for example daw, Gigi, basahin ko para sure, 8 to 10% daw mapupunta sa DPWH district engineers. And then 5 to 6% papupunta sa Bids and Awards Committee, 0.5 to 1% papupunta sa COA, at ang pinakamalaking chunk daw niyan mapupunta doon sa politiko na nag-sponsor o nagpagawa ng proyektong yan sa isang partikular na lugar sa ating bansa. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Ping Lacson. Pakinggan natin. Ang mga taong nasa likod ng scheme na ito or scam na ito ang dapat ipinangpupukpok sa pagbabaon ng mga seat files.
Hindi ito kababalaghan, Mr. President. This is well orchestrated by an organized network of people who abuse their power. Mr. President, there is an evident pattern of this nasty distribution of public funds among crooks. Jiggy, handa raw si Senator Lacson at ang kanyang opisina na i-provide yung lahat ng materials, research, datos na nakuha nila. So kung sino man yung gustong mag-conduct ng investigasyon kaugnay dito sa mga flood control projects na ito. May mga nakausap din daw sila mismo na handang pangalanan yung mga tiwaling opisyal ng gobyerno na kasama nga na nasa likod ng scam na ito at nagmimilagrong flood control projects. Balik sa iyo, Jiggy. Yan ang ulat ni Mian Los Baños live mula sa Senado. Nagpatutsada si Leyte Representative Richard Gomez sa isang nagmamalinis umanong mayor. Ayon kay Gomez, hindi na siya nagulat na inaakusahan ng alkaldeng ito ng korupsyon ang mga kongresista. Kung may problema raw ang mayor sa isang congressman, huwag daw niyang idamay lahat. Dagdag pa niya, mas dapat daw unahin ng mayor ang mga problema sa sarili niyang lungsod. Sabi pa ng kongresista, mahiya ka naman. Hindi man pinangalanan, matatanda ang pinuna ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong ang mga mambabatas na pumalakpak sa sona ng Pangulo nang banggitin nito ang manumalyo manong flood control projects. Sa panayam kay Magalong, sinagot nito ang patutsada ni Gomez. Ay, sa tingin ko siguro baka ako yung tinutukoy. Kaya kakalungkot lang. Magkaibigan kami. Kung sanay ka sa dark, sa madilim na lugar, mahirap ka talaga makakita ng maliwanag. Kaya ako na lang. Mga bumabanderang headlines sa Lamuna. Dapat una sa lahat. Abangan niyo po ulit kami bukas dito sa TV5, 1PH, RPTV, True TV at 105.9 True FM.